Isang batang mag-asawang sundalo ang nawasak sa isang malagim na paraan. Wala pang isang taon matapos nilang sabihing, oo, pumapayag ako. Si Choi Hildebrand ay nabaril sa ulo noon. Sa itaas lang ng kanyang kaliwang sentido at iyon ang natapos sa kanyang buhay. Ngayon, isa sa bagong kasal ay nililitis at inakusahan ng pagpatay sa asawa niya. Nasaan siya? Anong nangyari? Kailangan natin siya mahahalak. Iyan ang mga tanong na itinatalong ng lahat ng tao sa buhay ni Sarai Haldeman. Maliban kay Zaria Sotenbrand ang akusado dahil alam na niya lahat ng sagot. Ang kasong ito ay isang trahedya. Nakakawasak ng puso. Hindi ito pagpatay. Ang hurado ang magpapasya kung ito ay krimen ng matinding damdamin o malagim na aksidente. Welcome sa Sidebar ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Malapit na ang araw ng mga ama. May regalo ka na ba para kay tatay? Kung wala pa, subukan mong alamin ang Chef IQ Sense Smart Meat Thermometer. Ito ang sekreto sa lutong parang restaurant na walang stress. Kung ikaw ay grill master o baguhan sa steak na yung taginit, malaking tulong ang smart thermometer na ito. Tapos na ang sunog o kulang sa luto at wala nang hula kung luto na. Hindi, si Chef IQ ang eksaktong magsasabi kung kailan luto na ang karne mo sa bawat hakbang. Ipasok ang wireless probe, piliin ang settings at mag-relax habang hinihintay ang alert ng app. Hindi na kailangan bantayan ang grill. Pwede rin ito sa oven, smoker, stovetop, air fryer at sa lahat ng protina gaya ng prime rib, pakpak ng manok at salmon. Ngayong Father's Day, seryosong taasan ang antas at magluto ng may kumpiyansa. Gamitin ang code na Sidebar para sa 40% diskwento sa lahat ng produkto sa chefu.com. Ang dapat sana'y simula ng bagong kasal, masaya at kapanapanabik na pakikipagsapalaran ay nauwi sa trahedya. Si Soraya Barney ay hindi na muling mabubuhay lampas sa edad na 21. Ang lalaking pinakasalan niya ay magsisimula ng kakaibang pakikipagsapalaran, haharap sa hurado ng kanyang mga kapwa dahil sa kasong pagpatay. Mahigpit naming binabantayan ang paglilitis kay Zarius Hildebrand mula Anchorage, Alaska na nagsimula ngayon sa pambungad na pahayag. Sinusubaybayan namin ito at makukuha mo lahat ng mahahalagang detalye na kailangan mo malaman dito sa episode na ito ng Sidebar. Pero una, kailangan kitang bigyan ng konteksto, kailangan kitang bigyan ng background na kwento. Kailangan ko sabihin kung paano tayo nakarating dito. Setyembre 2021. Ayon sa Anchorage Daily News, sumali si Zarius Hildebrand sa Army at dumating sa Alaska noong Abril 2022. Sabi ng US Army sa Daily News, miyembro siya ng Cannon Crew. Itinalaga siya sa ikalawang Infantry Brigade Combat Team, airborne ng 11th Airborne Division. Nakaposisyon siya sa Joint Base Elmendorf-Richardson. Ning panahong yon, si Soraya Barney ay nasa Utah at ayon sa Daily News, naglingkod siya sa National Guard bilang Field Artillery Firefinder Radar Operator. Ayon sa ulat, nagsimula ang kwento ng pag-ibig ng dalawa noong taginit 2022 na magkakilala sila sa Army Basic Training. Pagkatapos ng maikling long-distance relationship, nagpakasal sila bago matapos ang taon. Sa huli, nagsama sila sa Alaska kung saan naitalaga si Soraya sa Headquarters and Headquarters Company ng Alaska Army National Guard. Nagtrabaho rin siya sa isang lokal na restaurant na tinatawag na Bread and Brew na madalas nating maririnig. Mukhang maayos sina Soraya at Zarius at nagsisimula ng mamuhay bilang mag-asawa. Dapat sana'y kapanapanabik ang panahong ito. Pero pagsapit ng Agosto ng 2023, nagbago ang lahat. Patay na si Soraya. Ilang araw matapos iyon, inaresto at kinasuhan ng kasong murder sa una at ikalawang antas at pakikialam sa ebidensya ang kanyang asawa. At ngayon, marami ng tanong dito. Maraming tanong. Bakit daw, sabi ng investigador, gustong patayin ni Zarius ang bagong asawa niya? May issue na ba nun pa? Ano talaga nangyari nung gabing namatay siya? Bahagi kami ng isang episode noong Martes na inilalahad ang background ng kaso ito, ang timeline batay sa criminal complaint, pati na rin ang mga reaksyon mula mismo sa ina ni Soraya habang umuusad ang investigasyon. Kaya panoorin ninyo ang video na yon. Nasa Law and Crime YouTube channel ito. Mapapanood ninyo ang buong episode. Ngayon, tututukan natin ang paglilitis na nasa unang araw pa lang. Ang episode ay tungkol sa kwento ng prosekusyon at depensa sa kanilang mga pambungad na pahayag. Sige, tulad ng sabi ko dati, madalas sa opening statements pa lang nagkakabuo na ng desisyon ng hurado kahit hindi ito ebidensya. Ganyan talaga ang tao, may mga pag-aaral tukol dito. Kung paano ginagawa ng bawat panig ang kwento nila.
Sa kasong ito, may huradong binubuo ng 9 na lalaki at 7 babae. Simulan natin sa prosekusyon kung paano nila inilatag ang kaso at inilarawan ang umano'y nangyari nung gabi ng umano'y pagpatay. Noong Linggo, Agosto 5, 2023, nagplano si Soraya ng ilang mga aktibidad at regalo dahil ito ang ika-21 kaarawan ng akusado. Nagplano siyang lumabas kasama ang mga kaibigan at may ilan na dumaan sa kanila. Gumawa siya ng beer cake na regalo para sa kanya. At sabik siyang ipagdiwang siya. Isa sa mga kaibigan na dumalaw ay si Marie Wentz sa kanilang apartment sa 5,200 at 10 Mockingbird Drive, Unit 13. Naging magkaibigan sina Marie at Zaria nang lumipat siya sa Alaska. Hindi sila mapaghiwalay at laging nagte-text. Magkasama rin sila noong araw na yon. Nang umagang iyon, pumunta sila sa gym, gaya ng madalas nilang gawin, at pagkatapos ay namili ng mga kailangan bilang paghahanda sa kanyang kaarawan. Kinagabihan, pumunta ang grupo sa Dave & Buster's. Nanalo sila ng mga premyo, naglaro ng mga laro, at nag-enjoy. Tuwang-tuwa si Soraya nang manalo siya ng Pickle Rick plushie. Nag-text siya sa nanay niya tungkol dito. Nag-google pa siya kung paano manalo ng maraming puntos sa Dave Buster's. Nanalo siya at may pa-picture kasama ang asawa para ipagdiwang ito. Pagkatapos sa Dave & Buster's, umalis na sila. Sa Dave & Buster's, mas maraming grupo. Pagkatapos, may ilan na pumunta sa downtown. Ang mga taong pumunta sa downtown ay sina Logan Cowan at Zachary Ferrar, na mga kaibigan ng akusado, pati na rin sina Marie Wentz at ang kanyang kaibigan na si Isaac Moholen, na mas malapit na kaibigan ni Soraya. Pagdating nila sa Gaslight, hindi pinapasok ang akusado. Medyo nadismaya siya, pero kalaunan ay nag-book si Soraya ng Uber pauwi kung saan sinamahan niya ang akusado, si Marie, at si Isaac pabalik sa 5,200 at 10 Mockingbird Drive. Humiwalay na sina Marie at Isaac sa parking lot, habang pumasok si Soraya sa loob kasama ang akusado. Tinutulungan siya, pero maayos naman siyang naglalakad. Sila lang dalawa ang pumasok sa loob. At iyon ang huling beses na nakipa si Soraya Hildebrand na buhay. Hanggang ngayon, parang nag-enjoy lang ang magkasintahan sa gabi kasama ang mga kaibigan para sa kaarawan ni Zari. Nagpunta sa Dave & Buster's, sinubukan pumasok sa club pero hindi pinayagan. At sa huli ay umuwi rin, wala namang kakaiba. Pero binanatan ng piskal ang huling linya. Hindi na siya nakita ng buhay matapos ang gabing iyon. Pakinggan natin kung paano inilahad ng piskal ang paniwala ng mga investigador sa sumunod na mga pangyayari. Silang dalawa lang ang nasa apartment tong gabi niyon. Ayon sa akusado, sa isang punto, pumasok na sila sa loob. Malamang inilabas niya ang mga aso. Nagbibiruan pa nga sila at nagtutuksuhan bago sila nakatulog. Gayunpaman, sa pagitan ng 2:12 at 2:24 ng madaling araw. Noong araw na iyon, natuklasan ni Soraya ang ebidensya na niloloko siya ng akusado. Sa Snapchat at Instagram, nagpapadala siya ng litrato sa mga babae. Nag-aalok na pumunta siya sa Alaska at tumatanggap din ng litrato mula sa kanila. Nagpapadala ng mga nakakatawang mensahe at nag-aalok ang halikan sila para gumaan ang pakiramdam. Ang huling larawan sa teleponya ni Soraya nung gabing iyon ay 2:24 ng madaling araw. Pagkaraan mga 2:40, tumanggap si Marie ng tawag mula sa telepono ni Soraya. Sa kasamaang palad, nasa bahay na siya noon kaya hindi niya ito nakita o nasagot ang tawag. Pagkalipas ng 8 minuto, mga 2:48 ng madaling araw. Tumanggap ang siyam na 111 ng tawag mula kay Taylor Engstrom, isang kapitbahay sa apartment na nasa tapat lang ng courtyard. Tumawag siya at matapos mga 30 segundo, may narinig siyang putok ng baril. Parang galing lang sa labas ng bintana ko, sobrang lakas ng tulog. Hindi ko alam kung saan galing pero ini-report niya ito. Si Soraya Hildebrand ay binaril sa ulo noong gabi niyon. Sa itaas lang ng kanyang kaliwang sentido at iyon ang tumapos sa kanyang buhay. Kaya ngayon, nagsisimula na nating makita na inilalatag na ng taga-usig ang eksena. Tama ba? Nagsimimula ng perpekto ang gabi. Pero ngayon, pabalik sa apartment, lumalabas na ang mga bitak sa kanilang relasyon na nauwi sa sinasabi ng mga taga-usig na isang nakamamatay na wakas. Pero kailangan pa rin magpresenta ng prosekusyon ng ebidensya na mag-uugnay kay Zarius sa krimen. Ganito niya nilalarawan ang mga ginawa ng akusado pagkatapos ng umano'y pagpatay.
Maaga-umaga, rumesponde ang pulis sa siyam na isang call. Ngunit, hindi alam ang eksaktong pinanggalingan. Hindi nila nakontak ang akusado noong gabing iyon. Kinabukasan ng umaga, Linggo ng umaga, Agosto 6 bandang alas 9 o 10, sampu walang balita kay Soraya. Walang mensahe o balita mula sa kanya. Sa huli, nagtanong si Marie Wen sa Snapchat kung kumusta sina Soraya at ang akusado. Nakakuha siya ng sagot mula sa telepono ni Soraya, pero hindi ito galing kay Soraya. Iyon ay sagot ng akusado na nagpadala ng thumbs up bilang tanda na ayos siya. Tinanong ni Marie kung gusto nilang mag-lunch at kumain, marahil para makatulong sa nararamdaman nila noong umagang iyon. sabi ng akusado, hindi kami pwedeng pumunta, ayaw namin. Umalis na si Soraya at naglakad papunta sa trabaho ng alas 10 ng araw na iyon. Medyo nagtaka si Marie doon kung iisipin. Sabi ng akusado, nakalimutan daw ni Soraya ang telepono niya. Palagi niya itong gamit. 21 taong gulang na laging nasa Instagram, TikTok, Snapchat at nagde-text. Gayunpaman, hindi na niya ito pinilit. Napansin niyang kakaiba ito dahil sinabi ni Soraya kagabi na absent siya sa trabaho. Kaya hindi niya inasahan na papasok si Soraya sa trabaho, lalo na ang maglakad pa. Naintindihan niya na hawak ng akusado ang telepono at magpaparamdam pa ang kaibigan niya mamaya. At least tumasa siya. Pero hindi siya nakatanggap ng balita. Noong linggo, Agosto, hindi lang si Marie ang nakatanggap ng mensahe mula sa telepono ni Saray. Si Nadia Jones ang manager ni Saray sa Bread and Groom. Noong 10:44 na nakatanggap siya ng text. Hey, ito si Soraya. Di ako makakapasok ngayon, palusot niya. Pinanggap yon ni Nadia sa halaga nito at wala nang ibang nakatanggap ng mensahe mula sa telepono ni Cyrus noong araw na yon. Ilang beses na nag-message si Marie mula noong matapos ang linggo, nagpapadala ng DM o nakakatawang video, nagtatanong, nasaan ka? Bakit hindi ka nakikipag-usap sa akin? Napansin niyang ito na ang pinakamahabang hindi sila nag-usap bilang magkaibigan. Sa puntong ito, akala ng mga kaibigan ni Soraya ay nasa trabaho siya, pero ang manager niya ay nakatanggap ng text na mag-a-absent siya. Na yon, nagsisimula ng munduda ang mga tao dahil ayon sa piskal, si Soraya na laging gamit ang telepono ay walang nabigyan ng balita mula sa kanya. 2 araw na ang lumipas mula sa gabi ng lakad ng grupo. Dumating ang Lunes, 7 ng Agosto. Pumasok sa trabaho ang akusado. Narinig niya mula sa isa sa mga kaibigan niyang kasamahan niya sa Army base na parang may kakaiba sa kanya. Kaya tinanong siya, ayos ka lang ba? Sabi niya, oo, may nangyayari lang. Pag-usapan natin mamaya. Yezlan. Sa tanghali, nakatanggap muli si Marie ng tawag mula sa telepono ni Sarai. Si Ginoong Hildebrand iyon. Sabi niya, uy, nawawala si Soraya mula alas 10 na umaga kahapon. Sabi ni Marie, anong ibig mong sabihin? 30 oras na ang lumipas. Wala siyang telepono. Agad siyang nag-alala. Sabi niya, pupunta ako agad dyan pagkatapos ng trabaho. Pero naipit na siya doon ng ilang oras. At dumiretso talaga siya pagkatapos. Naitanong niya, nai-report mo na ba siyang nawawala? Nasaan kaya siya? Nag-alala siya sa kaibigan niyang matagal nang nawawala, walang cellphone at wala ring balita mula sa kanya. Nang makasama na ni Marie ang akusado, doon pa lang nagsimulang tumawag sa mga ospital, kulungan, at pati na rin sa 911 na hindi pa nagagawa noon. Si Marie ang tumawag na yon. Hi, I think my friend is missing. Okay. And why do you think she's missing or he or she's missing? 2 araw ko na siyang di nakakausap. Alam ko na kung nakausap ko na siya sa loob ng mga 30 oras na ngayon. Maririnig mo ang buong tawag na iyon. Nandun siya at inilagay ni Marie sa speaker para makasagot siya ng mga talong na hindi alam ni Marie. Pero ginawa ni Marie ang tawag na yon na nilima 34 ng G. Habang hinihintay nila ang APD,
Nagsimula na silang maghanap. Ang mga apartment sa 5,210 Markham Road ay nasa ibaba ng iyong screen. Sa itaas na kanan sa Tudor ay doon nagtatrabaho si Soraya sa Red and Blue, kaya doon sila nagsimulang maghanap. Saan kaya siya naroroon? Naglalakad sa gubat, nababasa at nadudumihan. Noong mga panahong iyon, naghahanap si Marie. Dapat ba akong tumawag sa 911? Kasama niya ang akusado. Naghihintay sila sa APD. Hiniling namin tumawag pa para i-update kung nasaan at kailan darating ang APD. Hindi lang iyon ang tawag kay Soraya tungkol sa insidente. Kinawagan ni Meredith Barney, ina ni Soraya. Mula Utah si Soraya, noong 7:44 ng G sa Alaska, bandang 10:00 ng gabi. Ang oras niya mula sa akusado, si Zaria Hildebrand. Uy, nawawala si Soraya. Mahigit 33 oras na siyang nawawala. Inulit niya ang parehong kwento. Umalis siya sa trabaho ng 10:00 AM noong linggo nang walang telepono. Wala kami narinig mula sa kanya. Agad sumakay ng eroplano si Meredith para hanapin ang kanyang anak na babae. Habang nasa eroplano, nakikipag-ugnayan siya sa kanyang pamilya para gumawa ng poster na nawawala, para subukang hanapin si Soraya, para malaman kung pwede bang matrack ang telepono, lahat ng mga bagay na iyon. Pero hindi niya nakita ang anak niya noong araw na iyon. Isa pang bagay noong Lunes. Noong Agosto 7, tumugon si APD Officer Zhang at tinanong niya ang akusado ng maraming tanong. Nawala na ba si Soraya dati? Hindi. Pareho pa rin ang dekakong sagot. Umalis ng 10 AM para maglakad papuntang trabaho. Wala siyang telepono. Paano niya nalaman? Hindi alam kung ano ang nangyari. Tinanong niya, nagkaroon na ba siya ng mga pagnanasa na mapakamatay o anumang bagay na makakapagpaliwanag nito? Sabi niya, hindi, wala talaga. Hindi ko alam nasaan siya. Nakaitim siyang graphic t-shirt na umalis papuntang trabaho. Hindi alam kung saan naiwan ang telepono niya. Wala na siya. Kinagabihan, isa sa mga kaibigan ni Marie at ng akusado, sina Dale at Bates, ay dumalaw. Nagtrabaho si Daylene sa Army kasama ang akusado at nakilala si Marie sa tulto ng mga kaibigan. Balot ng putik si Maria ng gabi. Kailangan niyang palabasin ang aso, kaya nagkasalubong sila ni Dalen. Si Dalen ang pumasok at naglaan ng oras kamustahin ang kaibigan dahil nag-aalala siya. Siya rin ang nagluto ng hapunan. At pagkatapos, pinanood niya si Azaria Hilderin na umiyak. Sa tingin ko, pangit ang iyak niya. At sinabi niya, sinasisi ko ang sarili ko. Kasalanan ko lahat ito. Dapat ako ang naghatid sa kanya sa trabaho noong umagang iyon. Habang umiiyak siya at pinapakalaman ng mga kaibigan, iniisip na nawawala ang asawa niya. Kaya itinaas ng mga taga-usig ang isang mahalagang punto. Sinasabing inabot ng kahit isang araw bago i-report ni Zarias ang kanyang asawa na nawawala ang kanyang misis. At ngayon sa puntong ito, hinahanap na siya ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Ayon kay Zarias, hindi ugali ni Soraya ang tumakas at inamin niyang umiyak siya sa mga kaibigan niya dahil pakiramdam niya kasalanan niya ito. Binagit ng taga-usig na hindi lang pulis, kundi pati militar na rin ang naghahanap kay Soraya. Iniulat na mahigit 70 sundalo ang tumulong sa paghalugog sa lugar. Pero ang isang tao na tila hindi sumali sa paunang paghahanap, ang akusado, ang kanyang asawa, ay umano'y nagsabing nawala ang kanyang pitaka kaya kinailangan niyang hindi sumama. Kaya dahil walang bakas ni Soraya kahit saan, nagsimulang suriin ng mga investigador ang mga ebidensyang meron sila sa ngayon. Tama ba? Ang mga pahayag, siyam na isang calls at pagpunta nila para kausapin ang akusado sa inuupahang apartment. Pinapasok at kinausap mo sila. Pareho pa rin ang kwento niya. Umalis daw siya papuntang trabaho ng 10:00 ng umaga. Nakalimutan niya raw ang telepono at hindi alam ang nangyari. Sabi niya, nasa bahay lang ako buong linggo, nagpapahina at nagpapalaling. Hindi raw lumabas ng bahay. Nagtanong sila sa kanya kung anong nangyari nung linggo ng umaga. Sabi niya, nagising sila ng 8:30 o 9 matapos matulog sa iisang kama. Pumasok na raw siya sa trabaho bandang 10:00. 10:00, naglakad siya papuntang trabaho, na unang beses niyang ginawa dahil hindi pa siya naglakad papunta roon dati. Ipinaliwanag niya, baka hilo pa sila noon, kaya nag-alinlangan siyang magmaneho. Gayunpaman.
Nang tanungin kung anong oras siya uuwi, sinabi niyang 7:00 ng gabi sa Linggo, Agosto 6. Hindi niya nakita ng 7:00 ng gabi, kaya naghintay siya hanggang 9:00 ayon sa sinabi niya sa mga investigador para masigurong hindi siya nawawala. Sinabi niya, lumabas siya, ladmanevo sa parking lot ng Bread and Brew at naghanap sa paligid. Malalaman natin mamaya ang ginawa niya nung gabing iyon. Nang tanungin siya, bakit ka naghintay ng matagal? Mahigit 30 oras bago niya i-report na nawawala siya. Sabi niya, hindi ko alam kung seryoso na. Ayokong sayangin ng oras ng kahit sino. Nang tanungin ni Detective Clark, saan mo tingin namin makahanap si Soraya? Nagpuso siya, nag-alinlangan, huminga ng malalim. Maririnig mo ang marami sa mga ganoong pahayag. Sabi niya, tingin ko, nasa 2 hanggang 3 milyang radius lang siya mula rito. Malalaman natin tama iyon palaunan. Ngayon, pag-uusapan din ng taga-usig kung saan nila natagpuan si Soraya. Pero una, binanggit niya muna ang ilang mga kahina-hinalang bagay sa apartment. Habang kinakausap siya ng mga pulis, sina Detective Clark at Detective LB, tumitingin-tingin sila sa paligid ng apartment at nasa sala sila kasama siya. Nakita nila ang isang set ng bagong-bagong mga kumot sa mesa. Tinanong nila siya tungkol dito. Sabi niya, ako ang pinakamahusay. Hindi pa ako nakapunta sa section ng kumot sa Fred Meyer. Siguro siya ang bumili noong nasa field training ako, noong nakaraang linggo. Sige. Tinanong ng mga pulis kung pwede silang tumingin-tingin sa loob ng apartment para lang masigurado na wala siya sa isa sa mga kwartong hindi nila nakikita. Pinayagan niya sila. Sabi niya, sige, tumingin kayo. Tumingin naman ng mga pulis pero di nila nakita si Soraya. Sa isang pagkakataon, napansin nila na sa kama niya, nakasama si Soraya ay may mattress pad, parang takip sa kutson. Tinanong nila, bakit wala kang sapin sa kama? Sabi niya, meron naman. Nasa ilalim ng topper ang mga yon. Talong ng mga detective, bakit mo nilagay yon sa ilalim ng mattress topper? Sabi niya, nakuha lang namin ang kutson sa isang di maayos na tao, kaya ipapakita ko sa inyo. Inianggat niya ang mattress topper para ipakita ang mga sapin. Nung ginawa niya yon, napansin ng mga detective na may espasyo sa ilalim ng kama at walang box spring. Tinanong nila, pwede ba naming tingnan sa ilalim? Nag-alok ng alternatibo si Ginoong Hildebrand. May nakakahiya akong gamit sa ilalim, hindi ito nararapat. Sabi ng detective, gusto lang nilang tiyakin na wala siya sa ilalim. Sagot niya, wala siya roon at hindi siya magkakasya. Tinanggap ng mga detective ang sagot na yon noong oras na yon at umalis na sila. Pero bago sila umalis, nagtanong pa sila ng ilang mga tanong. Kasama ni Rito. Uy, ikaw na may hawak ng telepono ni Her. Nakita namin kinuha ito ng nanay niya, pati laptop niya. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin kung paano nangyari yon kung umalis siya ng 10:00 ng umaga? Noong linggo, paano nakatanggap ng text si Nadia Jones ng 10:44 kung hawak mo ang telepono niya? Wala ko akong paliwanag dyan, sir. Yun ang sagot niya. Wala ko akong paliwanag dyan. Nung gabing iyon o sa gabing iyon, dumaan din ang akusado sa trabaho niya sa unang pagkakataon. Pumasok siya noong Martes, Agosto 8. Isa sa mga empleyadong nakausap niya ay si Kailan Thompson. Hindi sila masyadong malapit ni Soraya, pero magkasama sila nagtatrabaho. Medyo kilala rin niya ito. Alam niyo lumabas siya noong Sabado. Hindi siya nagulat na hindi ito pumasok. Pagpasok niya, ikukwento ni Kailani kung gaano siya kaiba. Kinakabahan siya, palaging nagkakamot, at hindi makatingin ng diretso sa mata o kahit saan. Naisip niya kakaiba yon, kaya tinanong niya siya. Hindi siya sumasagot, sinabihan siyang huwag tilitin. Nauwala ang asawa niya. Time Hammond. Nang makita niya ang akusado sa labas, kasama ang ilang sundalong tumutulong sa paghahanap, ito ay tumatawa, nakangiti at nagbibiro. Sa palagi ko, sinabi niyang nagtatawa lang sila na ikinabahala niya dahil nawawala si Soraya. Pero iyon ang ginawa ng akusado. Ngayon, Miyerkules, Agosto, siyang sa buong investigasyong ito.
Teka, gusto ko munang bumalik sa isa pang punto. Nang kausapin siya ng mga detektive, noong ikawalo, una niyang sinabi na nasa bahay lang siya at nakahiga buong araw. Pero nang sinabi ng mga detektive na, sige, titingnan namin ang mga kamera, may iba pa ba? Sabi niya, actually, may mga lakad akong inasikaso. Bumili ako ng gamit para sa guacamole salsa sa Fred Meyer's at pumunta rin sa Crown Jewel. Kaya binago niya yun mula sa pagiging nasa bahay lang buong araw. Nahihirapan daw ipaliwanag ng akusado sa pulis kung bakit may text mula sa telepono ni Soraya. Kahit sabi ni Zarius, iniwan ito ni Soraya sa bahay nung umalis papuntang trabaho. Napansin din ng katrabaho ni Soraya na may kakaiba ng makausap niya ang akusado. Dagdag pa, sinabi niya sa pulis na nagpapahinga lang siya nung linggo, pero sinabi rin niyang may mga lakad pala siyang inasikaso. Mababanggit muli ang mga gawain yon sa panimulang pahayag. Mabilis tayong lilipat sa Agosto, 4 na araw mula nang lumabas ang grupo at naroon na ulit ang mga pulis sa apartment ng mag-asawa na yon may search warrant na. Sa unang tingin, parang wala namang kakaiba doon. Nasa kama na ulit si Pickle Rick. Pero, nang sinimula nilang mas pagmasdan, nakita na nila ang pulang kayumanging mansa. Nang nagsimula silang tumingin ng mas mabuti, nakita nila ang mga pulang kayumanging mansa sa maraming lugar sa buong apartment. At iyon ang nakita nila nang itinaas nila ang kama. Hindi nakakahiya na bagay tungkol sa sex, kundi isang kutsol na sobrang basa ng dugo na nang ito'y binaligtad, ang frame ng kama ay nag-iwan ng marka sa dugo. Napansin nila ang mga timbak ng mop. At disinfecting wipes, maraming gamit sa apartment. May sapat na ebidensya mula sa mga natagpuan ng mga investigador sa kanyang apartment. Isa pang bagay na natagpuan nila ay sa sala, sa pagitan ng mga una ng sofa, may kulay tan na 6-shooter na revolver na nakatago sa pagitan ng mga bagay. Malapit sa mesa, may mga sulat na gawa ng akusado na nagsasabing, "Hindi ko alam nasaan ka. Sana matagpuan kang buhay." Kung siya'y matagpuan, buhay man o patay, pakiusap, ilibing mo siya kasama ko. Pero isang bagay na sinabi niya ay, minahal ko siya noon. Si Soraya ay nawawala pa rin. Nagpadala rin siya sa EPD. Para sa lahat ng magtatrabaho sa kaso, pasensya na. Kung hindi maganda ang naibiday kong impormasyon sa inyo. Pinirmahan, Sarah Silverman. Dahil sa dugo, mga bedsheet, baril at mga sulat na di umano'y sinulat ng akusado, naghahanda na ang mga investigador na maghanap malapit sa apartment complex para sa anumang palatandaan ni Soraya. Noong Agosto 10, Huwebes, muni nilang ginahaluhog ang lugar sa pagitan ng apartment niya at kwarto ni Brandon. At makikita ninyo sa mga mapa at larawan sa buong paglilitis na may frontage road na wala pang 100 yarda, siguro mga ilang daang yarda mula sa gusali ng apartment. Habang sila ay naghahanap, nakakita sila ng isang basurahan. Isang 96 galon na basurahang may gulong. At may mga sticker pa rin ito. Bago pa ito, merong crew ng landscaping na kinontrata ng Parks and Rec at nililinis nila ang lugar na makita nila ito at inilagay sa kanilang track. Maaring medyo na-excite sila na makakuha ng bagong basurahan. Pero napansin ito ng mga pulis sa lugar at sinabi nilang, sandali lang, dahil may kinalaman ito sa kaso. Tiningnan nila ang loob ng basurahan. May nakita silang pulang, kayumangging mansa at organikong material. Sinuri nila ng buo ang crime scene sa basurahan gamit ang forensic na teknik, litrato at iba pang ebidensya na maririnig sa paglilitis. Ang susunod na natagpuan nila ay ilang daang yarda lang. Mas mababa pa sa isang kapat na milya mula sa apartment na iyon. 5,200 at 10 Mockingbird sa parehong frontage road at sa parehong lugar kung saan naroon ang basurahan. Natagpuan nila ang storm drain. Nakita nila ito. Nakasara ang takip. Nagilaw sila ng flashlight sa butas at may nakita silang isang bagay doon sa ilalim. 15 talampakan ang lalim nito at may tubo ng paagusan na pahalang mula gilid hanggang gilid. Dito natagpuan si Soraya. Dito nakita ang katawan niya. Na may tama ng bala. Sa tasning. Kaliwang mata,
kaliwang kilay. Ilang araw na siyang nakahiga sa tubig na yon. Nandun ang isang kumot, isang unan, Isang. jeep, pati na rin ang ilang kayumangging guwantes na mukhang pang-militar. Nandoon din ang mga iyon kasama niya. Nakakatakot isipin na makakita ng katawan ng isang tao sa ganung kalagayan, sa ganung lugar, matapos ang isang masusing paghahanap. Marami pang ebidensyang kailangang suriin ng prosekusyon. Naalala mo bang nabanggit ko na sinabi raw ng akusado na may inaasikaso siya noong araw na nawala si Soraya? Narito ang lumabas sa mga purchase order at paano ito ginamit. Ipakikita sa kasong ito ang ebidensya para mapatunayan lampas sa makatwirang pagdududa. Ang ilan sa mga iyon ay sa ika-6 ng Agosto. Pumunta nga siya sa Fred Meyer. Gayunpaman, walang mga supply ng guacamole nang pumunta siya sa unang pagkakataon noong 1926 ng GAD. Bumili siya ng Gatorade, marinara sauce, at bagong mga kumot. Panuurin mo ang video niya habang ginagawa ang pagbiling yon at nilalagay ang loyalty member number niya. Kumunta ka ulit ng Alim 12. Kung saan ka bumili ng hydrogen peroxide, iba pang pandinis, at Q-tips. Pagkatapos, pumunta ka sa Lowe's alas 8:00 ng gabi. Tungkol sa isang 96 galon na malaking basurahan. Pagkatapos, bumalik siya sa Fred Meyer na parang nasa parking lot ng Bretton-Brettonburg o naghahanap sa gubat. Pero bumalik siya sa Fred Meyer at bumili ng bagong mattress pad at pulang unan. Ipapakita ang lahat ng ebidensya sa mga darating na linggo. Natagpuan din sa crime scene. Sampalinis ng carpet. Isang swab nito ay ipinadala sa estado. Sa tingin ko, nasa statewide crime detection unit yon. Sinuri ni Dr. Emily Matthews ang DNA at iba pang ebidensya sa kaso. Tumugma ang swab sa DNA ni Soraya Hildebrand. Nakita rin namin ang hydrogen peroxide. Marami pang ibang palatandaan at ebidensya ng paglilinis. Binanggit din ng taga-usig ang iba pang eksperto na inaasahan niyang magpapatotoo sa kaso niya. Inaasahang ipapaliwanag ng eksperto sa baril na hindi malamang na pagpapakamatay ito batay sa distansya at stippling pattern. Magpapatotoo ang medical examiner sa sanhi ng pagkamatay ni Soraya, kasama ang mga saksi na nakasalamuhan na akusado noon mga panahong naganap ang pagpatay na ito. Malalaman ninyo kay Marie Wentz ang mga nangyari at natuklasan niya noong gabi iyon. Tinanong siya ng akusado bago makita ang katawan ni Soraya. Anong ari-arian ang dapat kong ibigay sa pamilya niya? Iniisip ko na ang kanyang kumot nun siya ay bata pa at ang kanyang singsing sa kasal. Hindi pa natatakuan si Soraya noon. Iyon ay noong Miyerkules o Huwebes na ang pinakahuli. Maririnig mo mula sa mga patrol officer na tumulong sa investigasyon ng kasong ito at kung paano kinolekta, ipinakita at ipinadala ang ebidensya sa laboratorio. Maririnig mo mula sa maraming investigador na nakasama ni Detective Clark sa marami nilang panayam kay Zaria Sultan at sa mga natuklasang hindi pagkakatugma. Maririnig mo pa si Ginong Hildebrand na kausap ang kanyang ina. Pagkatapos siyang maaresto sa kasong ito, ibinaon ko ang sarili ko sa mga kasinungalingan na malamang ay hindi na kayang itama. Dahil sa mga iyon, pagkatapos ng ebidensya sa mga susunod na linggo, muli haharap sa inyo ang panig ng Estado para sa pangwakas na argumento. I-apply ang mga salik sa mga elementong inilatar ko na nagpapakita kung paano nagkasala ang akusado ng first at second degree murder, pati pakikialam sa pisikal na ebidensya, lampas sa makatwirang duda. Hihilingin namin ideklara ninyong siya ay nagkasala sa panahon yon. Salamat po. Kaya kailangan nating maghintay at tingnan kung paano ilalatag ng prosecution ang kanilang kaso habang nagsisimula silang tumawag ng mga saksi. At susubaybayan natin ang paglilitis na ito mula umpisa hanggang dulo. Kaya siguraduhin ninyong subaybayan ng lahat ng balita sa Law and Crime at Court TV. Pero balikan muna natin sandali, okay? Tandaan ninyo, mahalaga ito. Inosente si Zarius Hildebrand hanggat hindi napapatunayan ang kasalanan niya. Kung hindi patas ang paglilitis, tama? Ipinakita na natin ang pahayag mula sa prosekusyon. Ipinakita na rin natin ang mga posibleng ebidensya na ilalabas nila sa kasong ito. Ngayon, pumunta naman tayo sa panig ng depensa. Paano sinubukan ng depensa na ipaliwanag o pabulaanan ang mga ito?
sa kanilang pambungad na pahayag o sa pagpapaliwanag nila ng mga bagay o sa pagtatangkang ipaliwanag ang mga ito. Heto na. Ito ay isang kaso na may kinalaman sa trahedya na isang kabataang babae na nawalan ng buhay dahil sa isang aksidente at ang kwento ng isang natatakot na binatang lalaki. Ipinapakita ng ebidensya sa kasong ito na si Zarius Hilbrand ay gumawa ng maraming maling desisyon, maraming pagkakamali. Matapos niyang madiskubre na ang kanyang asawa ay pumanaw na sa kanilang apartment. Noong umaga ng Agosto 6, 2023. Nadiskubre niya na ang kanyang asawa ay namatay dahil sa isang tama ng bala sa ulo. Ipinapakita na ebidensya na ang totok ng baril na pumatay kay Soraya ay resulta ng isang malungkot na aksidenteng siya mismo ang nakagawa. Isang aksidenteng sarili ang may gawa. Aba, hindi mo madalas marinig ang depensang ganyan. Napag-usapan na rin natin ito kamakailan sa episode natin kasama si Eric Fatis tungkol sa mga posibleng pwedeng gawing depensa. Ipapaliwanag ng abogado ni Zaria kung bakit ito ang kaso. Pero una, ipapakita niya sa hurado ang mas malalim na pagtingin sa pagkabata ng akusado. Sa edad na 5, kinuha na si Zarius at inilagay sa foster care system. Inapon siya mula sa foster care ng kanyang adopted na pamilya. Kasama ang kanyang adopted na pamilya. Kasama niya ang kanyang nanay, tatay, kuya, nakababatang kapatid na si NJ, at ang kanyang munting kapatid, ayan siya. Lumaki sa Kentucky. Nagtapos siya ng high school. Ang kanyang pinakamatandang kapatid na lalaki ay napapasangkot sa ilang gulo. At gusto ni Darius na maging mabuting halimbawa para sa kanyang nakababatang kapatid na si NJ. Sumali si Darius sa militar pagkatapos niya magtapos ng high school. At doon niya nakilala si Soraya. Kaya malinaw na hindi naging madali ang pagkabataan ng sasakdal sa kahit anong paraan. Mukhang gusto niya maging magandang halimbawa para sa kanyang mga kapatid at sa kanyang ampon na pamilya. At noon panahong iyon, doon din siya nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang kanyang asawa, si Soraya. Pero hindi iniiwasan ng depensa ang mga pagkukulang ng kanilang kliyente. May mga maling desisyon siyang nagawa sa kanilang relasyon. Nahuhuli siyang nakikipag-chat sa Snapchat sa mga babaeng hindi si Soraya. Pero sa kanyang ika-21 na kaarawan, masaya siya. Gusto ni Soraya na magdiwang kasama siya. Kaya lumabas sila para magdiwang. Hindi alam ni Darius noong Agosto 5, 2023, ang pamungot na madadat na niya kinaumagahan ng Agosto 6, 2023. Kaya interesante, nagpapakita ng pagiging makatao pero hindi iniiwasan ng mga problema. Hindi rin sila parang naghihintay ng biglang atake mula sa prosekusyon. Narinig mo na ang bersyon ng prosecutor mula sa gabing lumabas ang akusado at si Soraya kasama ang mga kaibigan sa karawan niya. Makinig kang mabuti sa paliwanag ng abogado ng depensa sa kanyang bersyon ng pangyayari. Tulad ng ibang 21 anyos, lumabas siya at nag-party. Ano ang alam natin kay Darius? Mahilig siyang uminom. Uminom siya bago pa siya mag-21. At whiskey. At sa katunayan, umiinom siya ng sobra, kaya nakakatulog siya. And pagsapit niya ng 21, legal na siyang uminom sa bar. Excited siya. Nagsimula siya sa Dave & Buster's kasama si Soraya at ilang kaibigan. Sa huli, lumipat ang party sa Willow Law at nagpatuloy siyang uminom. Labis na nalasing si Darius. Nagpasya ang grupo na lumipat mula sa Willow Lot papunta sa Gaslight. Sobrang lasing ni Darius, kaya hindi siya pinapasok ng Gaslight. Kaya ang grupo, oras na para umalis. Ito ay bandang 1:00 na madaling araw noong Agosto 6.
Sumakay si Darius sa Uber kasama ang asawang si Soraya at kaibigang si Marie. Nagsuka siya sa Uber. Umalik sila sa kanilang apartment. Nagsuka ulit siya. Kailangan ni Soraya. Tulungan siyang makapasok sa apartment. Natutulog si Darius. Kaya ano ang nangyari sa pagitan ng pag-uwi ni Darius kasama si Soraya? At ng oras na nagising siya. Habang nasa ganitong kalasingan, hindi lubos na gumagana ang alaala ni Darius. Nagising siya noong ika-6 ng Agosto ng umaga. At natuklasan niyang patay ng kanyang asawa sa kama. Meron siyang isang tama ng bala sa ulo. Isang tama ng bala na maririnig ninyo mula sa eksperto sa kasong ito, si Matt Caso, na bagamat hindi natin alam ang eksaktong distansya, ang baril ay kinaputok mula sa hindi pagkakadikit hanggang mga 12 pulgada ang layo. Si Darius ay 21 taong gulang at siya ay natatakot. Oo, ayon sa depensa, natagpuan ni Darius si Soraya na may tama ng bala. Kahit totoo yun, bakit ayon sa prosecutor, gagawin niya ang lahat para itago ang pagkamatay ng asawa niya? Ganito sinabi ng abogado ng depensa. Tagho. Ang motibasyon sa likod ng dahilan kung bakit ginawa ni Darius ang kanyang ginawa na maririnig mo pa lang. Maririnig mo kung paano niya kunwari nawawala siya. Marinig mo kung paano siya lumapit. Maririnig mo kung paano siya bumili ng basurahan. Maririnig mo kung saan natagpuan ang kanyang asawa. Maririnig mo ang mga bagay na iyon. Tandaan, responsibilidad ng prosekusyon na patunayan ang kaso. Hindi ito ang unang beses na nakita kong ginamit ng depensa ang argumentong naging bahagi sila ng pagtatakip, pagkataranta o paglilinis, pero hindi sila tumuhong o nag-ambag sa pagpatay. Nakita ko na yan dati. Pero ginamit ng depensa ang pagtatapos ng kanilang pambumad na pahayag para ituro ang isang mahalagang ebidensya na sa tingin niya ay nawawala. Wala kayong maririnig na kahit isang faxi na nandoon mismo. Pumutok ang baril. Kaya kahit hindi ninyo magustuhan ang maririnig, gaya ng sinabi namin matapos ang break. Habang makakakita kayo ng mga masiselang larawan, at malamang magagalit kayo. Sa ginawa ni Gino Hildebrand, matapos niyang madiskubre na patay na ang kanyang asawa, hindi ipapakita ng ebidensya na si Zaria ang pumutok ng baril. Ay hindi ipapakita. Ang kasong ito ay tungkol sa isang binatang lalaki na gumawa ng isang kakilakilabot na pagkakamali. Ito ay tungkol sa takot na nararamdaman at sa mga pasang ginagawa ng mga tao kapag sila ay napunta sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Ang kaso ito ay isang trahedya, nakakalungkot ito. Hindi ito pagpaslang. Iyan ang dahilan kung bakit, sa pagtatapos ng paglilitis na ito, hihilingin namin sa inyo mga hurado ng US na ideklara na si Ginoong Hildebrand ay walang sala sa mga paratang sa kasong ito. Salamat po.
Tingnan natin sa mga susunod na araw kung anong sasabihin ng mga saksi at kung maniniwala ang hurado na aksidente ito o malamig na pagpatay. Pero sa ngayon, yun ang mga pambuhat. Pero yan na muna meron kami para sa inyo dito sa Sidebar, mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Paki-subscribe sa YouTube, Apple Podcasts, Spotify, o iba pang podcast platforms. Mapapanood din kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram, sa Jesse Weber Live, sa News Nation, Lunes, Biyernes, 11 sa 00 p.m. Eastern. Hanggang sa muli, mga kaibigan.